Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Dekada 80. Matagal na gustong iparenovate ng pamilya ni Japet ang lumang bahay na namanan nila sa abuelo at abuela. Kaso may humahadlang. Ito ang kamag-anak nilang kapatid ng Lolo Babin. Huwag umanong dadalawin ng bahay dahil hindi lamang sumisimbolo ito ng kasaysayan. Kan hindi may sumpa o mano ang naturang kiraan. Kapag sinira ito at pinalitan ng bago, mamalasin ang buhay ng sino mang nakatira doon. Bukod pa dyan, may mamamatay o mano sa kanila. Literal naman pa mahiin ang kanilang angkan. Padumat napakahirap paniwalaan. Pero sinunod na lamang ito na mga magulang ni Japet. Buwat ng personal bintasing nararanasan nila ang kababalagang nanimirahan sa bahay na yon. Pakiramdam nila ay hindi lamang sila ang nakapira. At maraming beses nang nakakita ang nanay ni Japet ng mga nilalang na hindi niya mawali kung ano. Lalo na umano sa silid sa pinakailalim ng bahay. Hanggang bewang ang tubig dito. At may nagpaparamdam gabi-gabi nun. Bali ganito ang postura sa kabuuan ng bahay. Typical na ancestral house, 2 palapag. Ang bawat panapag ay may beranda. Dito matatagpuan ang hagdan pababa ng kumukonekta sa isang tong beranda. May underground ang bahay na yan. Sinadya umano yung ipagawa depensa sa digmaan na nangyari maraming taon nang nakalipas. At dahil sa kadal na hindi na pangalagaan ng ilalim ay nasira ang drainage nito at halos na puno na yan ng tubig. May mga ibang kirain naman doon bukod sa kanila. May katulad di mga ancestral pero yun lang na bahay na yon ang nakakakilabot tingnan. Paano ba naman kasi? Ang gilid nito ay napakalaking puno ng balete. Kung mapapadaan-daan ka umano, hindi mo maiiwasang matakot. Nakakasiwa dahil parang may nakasilip sa bintana kahit na wala naman dapat. Siguro, may isip na mga tagapakinig na pinamamahayan ito ng mga kaluluwa. Kaplaruhin ko lang. Hindi kaluluwa ang nakatira. Malalaman natin yan sa kabuuan ng kwento. May marangyang buhay sila Japet. Sa bahay pangalang nila banggit ay masasabi mong may kaya na. Totoo naman ito. Katunayan ay maraming negosyo ang pamilya. Mula sa lupag nila sa bukid ay meron din sa may bayan. Hindi ko na lamang babanggit dito kung anong negosyo ba yan. Hindi naman patungkol doon ang kwento. Ang miyembro ng pamilya ay 6. 3 anak, 2 mag-asawa at 1 katiwala. Itong katiwala nila naman ay iba-iba gawa ng hindi nakakapadalang pananapili sa bahay. Sa mga panahon yun umano, ikalimang katiwala na si Manang Rosivia. At ito lamang ang nakakapadala hanggang sa panahong yon. Lain albularyo kasi itong si Orsilia at alam na alam ang mga kababaradan sa bahay. Maliban sa mga paalala ng mga kamag-anak, si Manang Rosilia din ang isa sa dahilan kung bakit hindi natuloy ang pagre-renovate. Bakit? Ayon kasi kay Manang Rosilia, kahit nababuhin pa ang bahay, maninirahan pa rin ang nakatirang elemento doon. Ang problema nga lang, magiging iba na ang pakikitungo nito sa kanila. And dati ay nakikisalamuha lang. Gayon, gagambalain na sila habang buhay. Ito na rin ay base sa panitain na nakikita ni Manang Rosilia. Noon kasi nag-uusap ang pamilya na ipapag-iba ang bahay na yon.
Nagsibasabi numano ang mga figura na malapit sa may sala. Tapos ay nabitak ang malaking salamin na bububungad bago ka makapasok ng kusina. Manang Rosalia, ano po bang elemento ang nakatira po sa bahay? Sabi kasi ng kapatid ng abuelo ko, mga dating namatay daw noong mga panahon ng bigmaan. Sambit ng Japet. Hindi terluwa Japet, kung hindi laman lupa. Walang kaluluwa ang ayang magparamdam sa pamamagitan ng pagbasag ng mga figurin. Ang may kaya lang gumawa nito, isang demonyo. At ang mga intanto na nakatira din sa lugar. Pero nasa ibang oras at dimensyon lamang ito. Tugon ni Manang Rosia na sa pagkakataong yon, kasalukuyan ng nasa kusinang dalawa. Ang mga kapatid ni Japet, kasama ng mga magulang sa sala. Bunso si Japet at ang dalawang kapatid ikang babae na sina Lovely at Dara ay nakapagtapos na ng pag-aaral. At ang mga ito ay umaalala sa negosyo nilang pamilya. Si Japet na mga panahon niyon, nasa 14 na taong gulang pa lamang. Dabdab pa ni Manang Rosia. Masanay na lamang umano ang pamilya at pituring na lamang nakapamilya ang hindi taong nakatira kasama nila. Isang araw, nagkaroon ng excursion silang mag-anak pero nagkataon namang may pinaghahandaan si Japet. Partikular ito sa proyekt kinadaduin sa eskwelahan. Kung kaya pitong si Japet ay hindi na isama sa excursion na yun. Family gatherings doon na dadanapin sa isang isla. At tatagal ng 3 araw. Si Japet lamang natangkat iwagang si Manang Rosia ang naiwan. Tapos ay bumisita ang 3 mga kamag-aral ni Japet. Sina Ramil, Sam at Mateo. Doon na napili hanggang gabi. Pagsapit ng gabi, ang isa dito ay bigla na lamang nagwala habang isinasagawa ang proyekto. Ito ay walang iba kundi si Mateo. Inakala pa nila noon na nagdibiro lamang ito gawa ng likas na palabiro ang binata pero tumirik ang mga mata. Sobrang lakas niya. Kasabay ng pagwawala ni Mateo ay siya namang pagpaparamdam ng kung anong nilalang sa bahay na yon. Kasalukuyan silang nasa baba, sa sala. Doon sila nagpupulaw nun. Saan-saan na lamang ang may kumakalabog sa taas ng bahay. Sa may labas, sa kusina, at maging sa ilalim. Yung tubig god sa ilalim ay binig na dimig nila na wari ba may malaking nilalang ang nagtatampisaw sa lugar na yon. Si Manang Rosalia noon ay panay si Per. Inban sigaw na merong darang dasar nun. Kumikibot-kibot ang bibig at nagkukumawag ito sa kakatarbo kung saan naroroon ang pagpaparamdam. Itong si Mateo, pinantutulungan na nila. Hinawaan na nila ang mga kamay. Sa pilitang pinaupo sa muebles at pinatinan. Kahit 3 ka silang magtulong-tulong, ay wari bang nakakadalaw pa rin si Mateo. Nangangadat pa umano ito at tumutulo ang laway. Yung 2 kamag-aral ni Japet na sina Sam at Ramil, hindi na mawari ang itsura. Mababakas dito ang matinding panginilabot at napaiyak pa si Ramil lang hindi na naatimang nakikita. Pero hindi nila nilulubayan noon si Mateo. Hanggang sa nagkaroon ng panandali ang katahimikan. Si Mateo, kumalma, pero nakayuko ito habang humahagos. Si Manang Rosia naman, labmongkahi ng bakawalan si Mateo. Hinawakan ni Manang Rosia ang kamay. Hanggang sa bigla na lamang nagsalita si Mateo. Nanlaki ang kanilang mga mata. Dahil ang yumanabas na boses sa bibig nito.
parang demonyo. Dasgas sa panimoy ng gagaling sa ilalim ng lupa. Yan ay dahil ginusto niya. Alam niyang hindi ko siya kilala kung kaya nagpapakita ito. Ganun talaga umano ang mga aswang. Dumayo ito sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Hindi namimiktima ng kapitbahay. Tinanong ko siya kung babalik pa ba ang tiyan niya sa amin nun. Hindi niya umano alam. May kutob siyang babalik pero huwag daw ako mag-alala dahil babantayan niya umano yon. Naglakad ito. Sinundan ko. Kinukulit ko. Lalo na't nakapagbitaw ng salita tungkol sa pagbabalik ng tiyahin niya. Natanong ko pa nga kung anong pangalan niya. Pero ayon sa kanya, kung pagkakatiwalaan niya umano ako sa pangalan niya, dapat ay magtiwala din ako sa kanya. Malalaman ko daw ang lahat sa kanya kapag nagkaganon. Sabi ko, mapagkakatiwalaan niya ako. Pero umiling ito. Hanggang sa sinabi nitong sumaba daw ako sa kanya. Nagtanong ako kung saan niya ako dadalhin. At ang sabi niya naman ay may ipapakita lamang siya sa akin at wag na wag daw ako matakot. Nagdadalawang isip ako nun. Hapon na. Ilang saglit na lang. Gabi na. Nakukuha ko naman ang kanyang gustong sabihin o ibig ipahiwatig na pagkakatiwalaan niya lang ako. Kung pagkakatiwalaan ko siya. Pero sadyang nakakatakot naman kapag sumama ako. Para bang hindi ko alam kung mamamatay ba ako o hindi nun. Pero maamo ang mukha niya. Wala talagang bahid ng kasinungalingan. Napag-isip-isip ko noon na hindi talaga ito ang umaaswang sa nanay ko. Isa pa, bakit siya lumapit sa akin kung alam niya namang nag-iisip na ako ng hindi maganda, di ba? Para bang may gusto itong patunayan sa mga paratang ko. Pumayag ako noon pero sinabi ko sa kanya na kapag nakapansin ako ng hindi maganda, lalabanan ko talaga siya noon. Napatawa siya. Malakas umano ang loob ko. Minamaliit ko mano ang kakayahan niya bilang isang aswang noon. Pero nilinaw niya na walang mangyayari sa aking hindi maganda. Magtiwala lamang umano ako dahil isa daw siyang kaibigan. Naglakad lamang kami ng naglakad noon. Nag-uusap pero saglit lang. Nababalot ng pagtataka ang isip ko. Napapanatili niya ang pagiging kalmado. Hanggang sa makarating kami noon sa isang kalsada. Sa kabilang parte ay may dinuro ang babae. Isang kanto yun na may maliit na daan patungo sa liblib. Ang sabi nito, doon umano ang tiya niya ng mga panahon na yon. May ibang inaaswang. Tinanong ko siya kung itataboy niya ba ito pero umiling siya. Ako lang daw at ang pamilya ko ang tinulungan niya. Nagulat ako noon sa mga sumunod niyang sinabi. Matagal na daw kaming nagkita. Baka hindi ko lang matandaan. Doon umano sa merkado, kasama ng tatay at nanay ko. Ito yung noong nakakalakad pa ang nanay. Mabait daw ako. Magalang at talagang nakikita niya ang pagmamalasakit ko sa magulang noon. Nagkausap pa daw kami. Natutuwa ito sa akin. Matagal na daw siyang dumadalaw sa amin noon. Natanong ko kung ano ang kanyang motibo. Ngumiti ito at nakita ko sa kanyang mga mata. Yung tingin na parabang nahihiya nun. Sabi ko pa nga, nako, hindi kayo nagkagusto sa akin to. Yabang ko pero ganun po yung kabuang pagkakaintindi ko nun. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Siya daw yung nakatakas sa lugar ng kanlaon ng patay ng kanyang pamilya ng mga hindi kilalang tao. Maliit pa umano siya ng mga panahon na ito. Sobrang sakit umano mawalan ng mga magulang at kapatid pero tanggap niya yon. Gawa ng yun naman ang kapalaran nila. Na kahit alam niyang wala naman silang ginagawang masama at hindi nananalasa nun.
Mababait at nakikibagay lamang sila sa mga tao. Pero sa mga sandaling yon umano, batay na rin sa mga nabanggit ni Manang Rosilia, ay na din makatotohanan ng lahat. Kaya noon daw kahit hindi siya sigurado, pero nagkaroon siya ng interes sa kung ano ba ang bagay na yan. At saan ito niladay ng kanyang lolo. Sinabi niya kay Manang Rosilia ang patungkol dito. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Makikitang parang naging aligaga itong si Manang Rosilia. Kumulog ta siya mukha habang nakatingin sa isang banda. Halatang halata na may problema. Napatanong si Jabret. Ayon kay Manang Rosilia, alam niya umano ang patungkol sa lolo nito. Ladmam ang maanan lamang umano siya. Ang lolo umano ni Japep at ang tatay ni Manang Rosilia magkasama sa Kilusan dati. Alam din ng tatay niya ang sekreto ng lolo ni Japet Tan. Maging kung ano ang nasa loob ng bahay na ito. Alam niya. At lalong totoo na naroroon din sa bahay na iyon ang mga gamit ng kanyang lolo. Alam mo ba kung saan proceeding nakalagay yon? Tanong ni Manang Rosilia. Nasa ilalim ito ng bahay. Naroroon din gagaling ang presensya. At naroroon din ang pinakamalakas na elemento na namamahay sa bahay na yon. Ayon pa dito, kung ano mang bagay na iyon ay huwag na nilang pakialaman dahil natitiyak si Manang Rosilia na birikado ito. Dahil kung hindi pa, noon pa sana ipinasa ito sa mga anak pero hindi yun ginawa ng abuelo ni Japet. Sali pa'y tinago na lang. Hindi nagsalita si Japet. Wala din naman siyang maitatanong pa. Ang sa kanya lamang na mga sandaling yon ay nagkaroon na ng kasagutan ang mga naglalarong tanong sa kanang diwa. Sa likod ng mga babala na sinabi ni Manang Rosilia, tila ba may tumutulak kay Japet na tuklasin po ano ba ang naturang damit mayon. Kinabukasan, maagang nagising si Japet. Kabisado niya na kasi kung anong oras nagpaparamdam ang mga elemento sa bahay. Tuwing hapon lamang ito hanggang gabi. Pero kapag umagaw man hindi. Kaya yon, pinili ni Japet na damipin ang pagkakataon yon para hanubugin ang buong kabayan. Inumin niya ang dating silid ng kanyang lolo at lola. Ginawa man nitong bodega. Nabalot ito ng makapal na likabo. Maliban pa dyan ay puno din ang sapot ng gadamba. Labliwanagan silid mayon. Lang buksan niya ang bintana na nakaharap sa silaran. Kita niya ang bipagi pero hindi pa rin maiwasan manilabot si Japet. Lalo tatak na sa kanyang isipan ng kababalagan sa bahay. Inalungkat ni Japet ang lahat ng aparador sa loob. Maging ang mga kahon doon na wari ba lagayan ng payamanan. May nakita siyang mga gamit, pero mga lumang damit ito ng mga matanda. Naroroon din ang kupas na larawan ng dalawa. Habang kinakalaykay ang mga kadamitan, may nakita si Japet doon na isang libro. Makapalito at makakapal din ng mga tabon. Nawari ba'y sinaunang Biblia yon? Binuksan naman ni Japet. Maroon niya nakita ang mga nakaipit na larawan ng kanyang lolo. Noong nasa Kilusan pa ito. Nakasotay po ng kwintas na hugis at sulok. Wala lamang yun para kay Japet hanggang sa kahuli-hulihang pahina. Ay may mga nakasulat kamay doon na wari ba'y galing ito sa kanyang lolo. Nakasaad doon ng mga katadanga. Teopilo, ikaw ang susunod sa yapak ko. Tanggapin mo sana ang pamana ko sa iyong kaalaman. Pero kapag ayaw mo naman, ibigay mo na lang sa palanay mong anak. Noes sa pader ang mapa kusaad ko nila dayon. Nalaki yo mano ang mga mata noon ni Japet. Paano ba naman kasi? Ang pangalan Teopilo
ito ang tangalan ng kanyang ama. Tatay Along lang ang tawag niya dahil ito ang nakasanay na milenar. Doon ay nagkaroon ng opinyon si Japet. May pinasahan pa na ng gamit pero maaaring hindi ito kinanggap. Ang Tatay Along kasi ay hindi mo makikitaan ng paggawin na. Diba, yun naman ang nakikita natin kadalasan sa tao may mga karuruan. Para may sariling mundo. Si Tatay Along ay abala lamang ito sa negosyo at pila nagtataka din sa kababalagan sa bahay. Para bang walang alam. Pero sa isip-isip ni Japet nun, maaaring alam na ni Tatay Along ang lahat. Nagmamaang-maangan lamang din ito. Kaya pala hindi kumikibo ang kanyang ama sa ting pinag-uusapan ng padirenovate sa bahay. Sinalay Gigi lamang ang tumutulap lagi nun. Dito na unti-unting naging malinaw kay Japet ang lahat. Pero ang talo, saan pader ba ang nasabing mapa? At ang isa pang tanong, pwede ba siyang makialam dito? Dahil base sa nakasulat, ang panganay ang dapat bigyan kung tatanggi si Tatay Along. Pero bunso si Japet dapat pala ang kanyang ate Bara ito. Magpaganoon pa man ay hindi na mapigilan si Japet noon. Habang nagkakaroon ng panaisipan ay siya namang paglakas ng kuryosidad dito. Alam niyo ba kung anong ginawa niya? Para umanong bariw sa Japet, kinapa-kapa ang bingbing ng bahay. May mga pintura na kasi ito at pinakiramdaman niya ang kuruba. Hindi pa nakontento ay kimiskis pa talaga ng kutsilyo. Sinipan naman siya ni Manang Rosilia. Baka umano pagalitan ng mga magulang, lalo't nagkadungis-dungis ang bahay. Animoy may mga almatay ko ng pusa. At ang sabi naman ni Japet ay bibili na lamang siya ng pintura na. Teka, huwag mong sabing hinahanap mo yung gamit ng lolo mo. Binigyan na kita ng babala. Nasa sarili na yan kung hindi ka makikinig sa akin. Huwag dyan sa silid ko, kung batang to. Pinkurahan mo yan Palawin kita nitong sandok ko Ngumisi lamang si Japet at sinabi nitong pipinturahan niya pagtatapos. Hindi niya na pala kinakailangan pang bumili. Dahil may mga pintura naman sa likod ng bahay nila. Naubos na lang ang oras na ginawang yun ni Japet. Yunabot na siya ng tanghali. Pero wala siyang natagpuan mapa. Kaya bitay iniisip niya ang sinabi ni Manang Rosia na maaaring ang gamit na yon. Matatagpuan sa ilalim ng bahay. Pinag-isipan yung maigi ni Japet kasi talagang nakakatakot ang ilalim. Badamat na silayan niya na ito pero hindi pa siya minsan nilubog ang kanyang katawan sa tubig doon. Napakaipin ng tubig. Parang lamis at kumikinang-kinang pa. Bukod pa dyan, ang dilim at parang may nakatirang buhaya doon sa tubig na yon. Yung pagtatampisaw kasi doong naririnig nila tuwing gabi. Bukod sa elementary baka, may alada pa si Lolo Babin doon na buhalya, di ba? Hanggang sa lipsa walang bahala na lamang sa Japet noon. Tinunmo niya ang silid ng mga magulang dahil doon nakaladay ang susi sa para buksan ang pinto patungo sa underground. Nasa baba lamang ito ng hagdan. Naroon ang isang aparador na ginawang haram sa may pintuan. Nang makuha niya ang susi, nagpatulong siya kay Manang Rosilia na iusog ang apanador. Halo pa sana noon ang alay taso nagpumilit si Japet. Sige papayad ako. Huwag mo akong ibawit pito. Alam mong maliban sa babala ko ay pinagbawalan din tayo na pasupin ang lugar. Baka isipin na magulang mo. Hindi pasita. Tumango si Japet at sinabing siya na ang bahala nun. Pagkaalis ng aparadora, gagad binuksan ang pinto at pumasok si Japet nun. Bumungad kaagad sa binata ang walalawang tubig at may nakalutang pang upuan.
Si Manang Rosilia noon ay hindi nakapis at sumunog dito sa batang to. Nag-aalala kasi siya. Buhat ng noong mabuksan ng pinto ay sumambulag kaagad sa kanya ang mabigat na presensya. Napanguso pa doon si Manang Rosilia habang minamasdan si Japet. Biluksan pa nito ang ilaw para kahit papano'y magliwanag ang lugar. Si Japet naman sa pagkakataon nito, hilubad ang kanyang pantalon. Lokabrief la lamang ang binata at nang simulan niyang tumapok sa tubig. Taadad naman siyang bumalik. Paano ba naman kasi? Ayon kay Japet ay nagyayelo umano sa lamig yan. Pero nakapagtataka namang maalinsangan ang presensya. Yung tubig lamang umano ang napakalamig doon. Pagkabarit niya sa tubig, piniis niya na lamang ang ginawa hanggang sa unti-unti siyang umaaban ng lakad at dahan-dahan bing lumalalim ang tubig. Hindi alam ni Japet noon ang gagawin. Basta la sa isip niya ay sisisirin niya umano ang bawat bahagi doon. May nasasagi pa ang kanyang paa dahilan namang napapapigil ito. Kanya kasi itong kinakapa at nalalaman yung mga karaniwang balay lamang. Hanggang sa nakaraping ito sa gitna at ang tubig doon ay nasa leeg na. Kinikilabutan na si Japet na mga sandaling ito. Bigla na lamang nagpapatay sindi ang ilaw. Uwaalog yung tubig. Hindi galing sa kanya ang padalog na yan. Dahil damang-daman niya ito na galing sa ilalim. Kuwari bang may dumaan sa kanyang pagiliran na sobrang laking nilalamnan. Napamura si Japet lalo nang maalala na baka may buwaya doon. Pero pinagdasal na lamang niya na huwag naman sana. Sibigawan naman siya ni Aling Rosilia na umalis na siya doon. May nakikipa na umano ito na hindi nakikipa ni Japet. May naaninag ang matanda sa isang kanto ng kwartong yon na may malaking nilalawa. Pero anino lang. Ugis tao ito at nakapatong sa malaking kahon. Natipiyak ni Manang Rosilia na ito ang kapring nakatira sa ilalim. Narinig yun ni Japet. Kabid niyang dinala ang tanyang paningin pero wala naman siyang nakikita. Maliwanag ang loob kung kaya makikipan niya dapat yan. Maliban na lamang sa tubig na upod na mitim. Hanggang sa muling nakasagi ng bagay sa Japet. Sa pagkakataong ito ay nakaramdam siya ng sobrang takot. Gumalaw kasi ito na wari ba ay malaking isda. Umusog yun pero hindi pinatantanan ni Japet. Hanggang sa matapakan niya ito at dahan-dahan niyang kinakapa gamit ng tanyang paa. Dito ay napagtanto niya na parang bala ito. Kaya laman sinisid Jimmy Japet. Mabigat pero buong lakas na itong inalat. Matapos maiangat ay naiping ang balanga ito at may nakatakip na wari ba nilagayan ito ng abo ng sinunog na labi. Kulay ginto yon. At dahil para sa kanya ay naging sapatla sa puntong yon ang pinadal niya sa tubig. Kada nitong umawan. Nalibot niya na kasi at yun lang ang huling nasagi ng kanyang paa. Nilapag na ito sa harapan ni Manang Rosilia. Sinabi ng binata ng bubuksan niya pero ayon kay Manang Rosilia, doon na lamang sa labas gawa ng ang nakikita niya o anong nilalawa. Parang galit. Tagdag ng ale, lahat ng nilalang sa bahay, nakita niya na lahat. Siya lang ang may kaayanang makita ito at malaman kung ano. Dahil na daw bukas ang kanyang banal na pandama. Itong si Manang Rosilia, napakabiyasa. Ang binabanggit ni Manang Rosilia ay yung kanyang ikatlong mata. 2 uri daw ng pandama ito. Depende sa kung anong pinantaloob ba. Ang isa'y makikita talaga ang mga nilalam ng malinaw.
Ang ikalawa naman ay nararamdaman lamang na may mga pahiwatig sa bawat lugar. Pwede din magsabay ito, lalo na sa katulad ni Manang Rosilia na dumaan na sa bingit ng kamatayan. Minsan kasing nagkaroon ng depresyon si Manang Rosilia at nagpatiwaan, pero nasalba ang buhay nito. Doon na nagsimula ang mga panitain at mga nakikiping ang hindi nakikita ng iba. Idadod po dyan na lahing albularyo ang aling ito. Lahat ng nilalang na yon, ikinubli lamang ni Manang Rosilia. Buhat ng baka magdulot ito ng pagkatakot sa kanilang pamilya. Kaya alam niya na siguro kung bakit lapatadan si Manang Rosilia sa bahay na yon. Kasi alam niya namang mabubuting nilalang ang nakatira doon. Maliban na lamang kapag hinamak ang mga ito. Sumang-ayon naman si Japet. Kadad sila lumabas, sinara at ginarito ng lapatador. Naiwan pa sa loob ang pantalon ng binata pero hinayaan niya na lamang ito. Sa biranda binuksan ang bala. Napakatibay umano ng pagkakakapit ng takip. Wari ba rin nilagyan iyon ng pandikit. Pero katagalan ay nabuksan naman ito. Ang laman ay mga iba't ibang malabato. Mga karaniwang bato lamang pero gadaliri umanon laki. Ang sabi ni Japet, wala namang kakaiba sa bangang yon pero nakasimangot ang mukha ni Manang Rosilia. Aying sali, ibuhos daw ang yaman ito sa lupa. Sinunod naman ito ni Japet. At doon ay lumipawa ang hugis at sulok na bagay. Ulay ipimito at walang rebete o disenyo. Basta tatsulok lang pero ang isang tan ko nito, may butas. Binamput yun ni Manang Rosilia. Ang sabi nito ay bignom o mano ang batong yon. At may ibang enerhiya o mano ang nagmumula dito. At kung hindi siya nagkakamali, ito binang presensya na buwabalot sa buong lugar. Itong gamit ng lolo mo. Sabi ko na ba, nasa ilalim ng bahay. Nagtanong naman si Japet kung para sa ano-mano ang balde na yan. Alin kay Manang Rosilia. Literal na agimat na mga sinaunang may karunuran. Patsulok ito. Hindi prespiko. Hindi patsulok lang talaga. Beddag ng ali ay maaaring ang batong yan. Mutya na ginawa lamang patsulok. Proteksyon itong bignom. Pero ewan ko lang kung ano pang tayang ibigay nito sa taong matapaman. Huwag ka ng ali. Iligpit na daw nila ang mga bato. Tapos sa itago umano ang patsulok na yan. Bukas umano ng umaga ay pupunta nila ang kapatid ni Manang Rosilia. Ito kasi ang biyasa sa mga mutya. Samantalang siya ay hanggang panitain lamang at orasyon. Pumayag naman ang binata. Bakante naman ito kinabukasan. Araw ng linggo at sa Lunes pa ang balik ng kanyang mga magulang. Maging ang dalawang kapatid niyang babae. Eunice din. Iradabihan habang na sa biranda at hawak-hawak ang katsulok. Naguguluhan siya sa nabanggit na mapa doon sa aklat. Bagamat posibleng yung tatsulok na ang tumbok nito pero talagang malaking katanungan kung bakit hindi niya nakita ang mapa. Wala namang ibang binago sa bahay mayon. Maliban na lamang sa pintura. Hanggang sa napahinto siya pananbarian. Nang maalalang pagaring na pala ang nakasaad doon. Hindi kawi. Napapatawa si Japet sa sarili. Hindi niya kaagad nakuha ang punto. Wala namang pader na simento ang bahay. Lahat ay kahoy lang. Pero makapapal lang mga ito at antigo. Tumayo si Japet. Ginala niya ang paningin sa bakuran ng bahay. Eplam ang simentong pader. Hanggang sa mapadako ang kanyang paningin. Sa puno ng balete. Ang gilid nito ay mayroong groto.
Para bang may kutob si Japet na doon nakaladay yung mapa. Tinungo niya ang lugar. Medyo nasanay na rin kasi siya kahit madilim pa. Kahit pa nakakakilabot ang punong yon. Sumaglit mula ito sa gilid ng bahay gawa ng naroroon ang pingdutan ng ilaw. Lang magkaroon na ng liwanag, masuring tiningnan ni Japet ang detalye ng baod. Wala namang takaiba. Hanggang sa pinumo niya ang groto. At doon ay nanmiyake ang kanyang mga mata. Lang makita ang hugis tatsulo na guhit sa likod mismo ng groto. Kagad nilalis ni Japet ang mga lumot. Hinawi niya rin ang udat na balete na nakalambitin man. Hanggang sa dito niya namataan na ang katsulok na yon. May mga maliliit na letra. May mga katadaw ng asulat. Ang sabi na sa tubig gumano nakalubog ang dignom. At nasa likod naman ng inang birhen. Ang basbas nito. Ang nasa tubig na nakuha niya. Maroroon na sa kanya. Pero ang nasa likuran ng birhen, hindi pa. Nakaramdam ng pagkakaba si Japet na mga sandaling yan. Hindi nga alam sa sarili kung bakit siya bidiyang nanabik. Naroroon lamang kasi ito sa likod ng pader ng groto. Pat malamang sa malamang. Nasa Birhen Maria ang basbas. Ang tanong na naglalaro sa isip ni Japet. Ano ang mapikipan niya sa likuran ng Birhen? Dahan-dahan siyang suwirip doon sa loob. Nakita niya ang kumikinang na ribuito na mahalata dito na napangaladaan ng maayos ni Manang Rosilia. Kinapaka pa niya ang panan ng behen. Sa likod ni kabanda. Doon ay may napansin siyang butas at may nahawakan itong pela. Paghila ni Japet, sisidlang bag ito na may seryong ale. Maayos ang pagkabugkos na wari ba'y mahigpit itong tinaliman. Doon mismo sa harapan ng birhen niya binuksan ang bag na yan. At doon ay may nakita siyang isang dangkal na haba ng punyal at 2 klase ng maliliit na libro. Walang sabi-sabing pumasok siya ng bahay at ipinakita niya ito kay Manang Rosilia. Sa maniwala man tayo o sa hindi, gulat na bulat ang ade. Pamilyar umano sa kanya ang 2 libro. Naglalaman ito ng iba't ibang katadang buhay na salika. May 3 bituin sa bawat tabon ng mga aklap na iyon. Isang indikasyon na lihipi mo ang mga aklat na iyon at galing pa mismo sa mga prailing biyasa noong araw. Ito yung mga magagaling sa larangan na eksorsismo. Nagtanong naman si Manang Rosilia kung saan nakipa ito ng binata. Ipinaliwanag ni Japet ang lahat. Mula umano sa mga sinabi doon sa malaking aklat sa silid ng kanyang abuelo. May mapa umano sa pader at nakipir yun sa likod ng groto. At isa sa mga nakapalaga sa mapang ito ay yung patsulok. Ayon kay Manang Rosilia ay hindi na umano nila kailangang umalis pa. Naroroon na umano ang kasagutan. Ang punyal umano ay punyal ng isang mandirigma. At ang kaparis noon ay ang katsulok. At malamang sa malamang, ang isa sa mga aplap na yon, ang bumubuhay sa mga gamit ng kanyang lolo. Dagdag pa ni Manang Rosilia, napakatusong tao umano ng lolo ni Japet. Binaan talaga sa pahirapan bago matagpuan ang kanyang gamit. Subok kumbaga. At kung sino ang makakakuha, siya ang pinapala. Manang Rosilia, nakasaad din po sa aklat na si Katay ang susunod. At kung hindi nga tatanggapin, sa panganay daw ibibigay. Tanong ni Japet man. Hari naman kay Manang Rosilia. Baka umano na ipanganak na ang ati Japet noon bago mamatay ang kanyang lolo. Pero siya ang unang napili nun. Pero sa pagkakataong yon,
Si Japet na umano ang nagmamay-ari nun. Ang kulang na lamang ay ang pag-aaral kung paano ibalangkas ng maayos ang mga ataga. Ultimong si Manang Rosilia. Nagkaroon ng kurisidad. Ayon pa dito ay tuturuan naman na niya si Japet ng karunungan. Pero yon ay nakadepende sa binata. Kapag natuto umano ng orasyon ay wala nang atrasan yon. Sa oras na pumasok umano sa espiritual na mundo, maraming mga bagay ang hindi magugustuhan ni Japet. Kadaya na lamang ng mga nakikita ni Manang Rosilia. Pag-isipan umanong maigi ni Japet at baka magsisi ito sa uli. Huwag padalos-dalos at huwag din umanong babasahin ang nilalaman ng dalawang maliit na aklat. Hindi pa buo ang desisyon niya. Sa pagpapatuloy ni Manang Rosilia, ang basbas umano na nasa aklat din. Kailangan niya itong banggitin ng maraming araw. Pagdadaanan muna ni Japet ang pagsasakripisyo para mabigyang bisa ang basbas na yan. Nagtanong naman si Japet kung anong klase ng sakripisyo. Ang sagot lamang ng ale, pagdidebosyon sa loob ng 49 na araw, walang palya, at dapat ay nasa 3 oras kada araw. Sa ano-mano malalaman ni Japet ang bisa ng mga damit ng kanyang lolo. Pagtatapos mapagdaalan ng sakripisyong yan. Siyempre, ikon si Japet ay sobrang nanabik matuklasan ng hiwaga. Kaya ora mismo, nagdesisyon ito na papasukin niya ang mundong espiritual. Tumango si Manang Rosilia. Nagmungkay na walang dapat makakaalam na iba dito maliban na lamang sa kanilang dalawa. Ang pagkakaroon daw kasi ng karunungan, hindi ibinubunyag sa iba. Kung hindi sinasabili lamang dahil maraming kukutsa at hukom sa pagtatao. Sisimulan naman nila ang sakripisyo sa susunod na buwan. Dahil paparapin na ng mga panahon yan. Ang mahal na araw. Sa mga nagdaang araw ay hindi na nagbabarkada si Japet. Lagi na lamang itong nakabuntot kay Manang Rosilia. Paano ba naman kasi ay maraming mga sinasabi sa kanyang ali. Lahat ng mga batayan sa pagpasok sa pagiging may karunungan. Natulayan noon, nasama pa si Japet sa kapatid ni Manang Rosilia. Kahit alam na ni Japet ang patungkol sa kanyang natuklasang gamit ay hindi pa ito naging sapat para sa kanya. Doon niya nalaman sa kapatid ni Aling Rosilia na si Ernesto. Namutya daw ang bato at tama si Manang Rosilia noon. Ang punyal, nabahiran na ng dugo na mula sa maraming tao. Nabahiran na binito ng dugo mula sa mga aswang. At yung punyal na yon, sa pagkakatansya ni Ernesto ay mula pa ito sa 15 siklo. Dawa sa bronze ang hawakan at isang uri ng bakalang talima na siyang mabisa sa pagpatay sa mga masasamang nilalang. Plapino ito, napipikal na pampatay talaga ng mga aswang. Kaya lamang naging matibay dahil hinaluan ng asero. Hindi may pagkakaiya. Nais talagang maalam itong si Ernesto. Dagdag pa nito ang magiging bisa nito kapag nakargaan ay pinsala na walang yunas. Kahit ang tamaan pa rito ay normal na tao. Habang ang katsilok naman, kabal at proteksyon. At kapag nakargahan ng sagad ang patsilok, maaaring magbigay ito ng abilidad na hindi ka panipaniwala. Mas lalong umantig ang pagnanais ni Japet na matuto ng karunungan. Hanggang sa nagsimula na siyang magbibosyon. Napakasipag ni Japet. Ang mga nakatakdang oras ay paragam hindi pumayang binata noon. Hanggang sa napapos na ang pagbibibosyon. At dito ay may napansin si Japet na kakaiba sa kanyang katawan. Madalas ay namamanhid. Nagtatayuan ang kanyang banahibo. Parang kinikilabutan umano siya kahit alam niya namang hindi nakakatakot ang isang lugar.
Ayon naman kay Manang Rosilia, nasa proseso na daw sa pagbubukas ang katawan ni Japet sa mundo ng espiritual. Antay na lamang umano ni Japet na matapos ito dahil wala na siyang mararamdaman pa doon. Pero ang susunod naman, hindi na magugustuhan ni Japet. Ihandaan na lamang umano ang sarili at magkaroon ng sapat na tapang noon. Tumango naman si Japet at sinabing hindi siya natatakot sa kung anong matutunghayan niya. Tumawa lamang si Manang Rosilia. Biyernes ng hapon. Nilagnat si Japet. Saktong pagka-uwi niya galing sa eskwelahan. Saka pa lamang bumigat ang kanyang katawan at uminit noon. Hindi niya naman ito ipinaalam sa kanyang mga magulang. Maging kay Manang Rosilia, hindi niya rin sinabi. Ang hindi alam ni Japet ay yun na pala ang hudyat para magbago ang pananaw at paniniwala ng tuluyan. Ito ay basbas, pero hindi kinaya ng kanyang katawan. Kaya siya nagkasakit. Habang nasa silid noon ng binata, nakakarinig siya ng iba't ibang boses, ng tawa, iyak ng sanggol, tahol ng aso, huni ng mga kuliglig at sobrang lalakas na mga ito. Idagdag pa dyan ang hele na animoy nagsusumamong mga tao sa ilalim ng lupa. Meron ding boses na wari galing sa napakalaking nilalang at tumatawa yon. Napatakip ng tenga si Japet pero hindi nawawala ang mga naririnig niya. Nagtalukbong pa siya ng kumot at doon ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng tila may kumakanabit sa kanya. Kinabahan si Japet dahil nakakandado naman ang pintuan. At alam niya sa sarili na siya lang mag-isa sa silid na yon. Kasabay nito ay siya namang pagkawala ng mga boses na naririnig ng binata noon. Sandaling nakiramdam si Japet. At ilang saglit lang, hinawi niya ang kumot para sipatin kung ano yung kumakalabit sa kanya. Kitang-kita mismo ng mga mata ni Japet ang isang malaking tao na nakatayo sa kanyang tagiliran. Maitim ito at ang lalaki ng kalamnan. Pagangat ng tingin niya sa mukha, gulat na gulat si Japet. Napakapangit. Ang mga mata ay nagbabaga na wari ba'y buhay na apoy. Napatras si Japet at sumandal sa dingding. At dito niya nasilayan ang kabuuan ng nilalang na yon. Para ba itong igurot? Pero isang higante. Mapula ang labi at ang tenga ay parang sa baboy. Nakatumba ang dulo ng tenga. Napahesus ko Maria si Japet. Napatanong kung anong klaseng nilalang ang kanyang nasa harapan. Ilang saglit lang, may nagsilitawan pang mga ubod ng kapangit na nilalang bukod doon sa higanteng yon. Kasabay pa nito ay ang biglaang paglamig ng lugar. Waari ba'y nakayakap sa kanya ang mga kaluluwa. Yung mga nakikita niya ay hindi niya mapigura kung ano. Basta may babae na parang ugat ng kahoy ang balat. May nakadapa sa saig na animoy tao na may ulo ng palaka. At nagkalat ang mga maliit na nilalang doon. Nakakakilabot ang mukha ng mga yon. May isa lamang ang mata. May mahaba ang baba. May nakangisi na abot tenga ang bibig. At may kumakandirit pa na wari naglalaro. Pinipikit-pikit ni Japet ang kanyang mga mata. Pero hindi yun nawala sa kanyang paningin. Salip, nanatili ang mga ito na wari ba'y binabantayan si Japet. Hindi nakatiis ang binata. Kaagad siyang nagkumahog ng takbo. Lumabas ng silid at halos matisod pa ito habang pababa ng hagdanon. Dumaan siya sa sala kung saan naroroon ang mga kapatid niya. Sinita siya ng mga ito pero hindi siya nakinig. Ang hinahanap niya noon ay walang iba kung hindi si Manang Roselia.
Ate, nakita niyo ba si Manang Rosilia? Nasaan po siya, Ate Lovely? Ikaw, Ate Dara, nakita niyo ba siya? Napatanong ang kanyang ate kung anong nangyari sa kanya. Tila takot na takot ito. Sinabi naman nila na baka may binili lamang si Manang Rosilia noon. Hindi na nagsalita pa si Japet. Tumango lamang ito at mabilis na lumabas ng bahay. Hanggang sa lumabas na rin ng tarangkahan, sinipat niya ang alay doon sa mga tindahan sa labas. Nakita niya itong paparating. Nagtaka naman ito sa kanya. Kaagad niyang sinabi kung anong mga nakita niya sa silid nun. Pero alam niyo ba ang reaksyon ni Manang Rosilia? Imbis na matakot, humagalpak ito ng tawa na siya namang kinainis ni Japet. Ano ba yan, Manang? Magseryoso ka naman po kayo. Totoo po yung sinabi ko. Hindi na wala sa paningin po. Kahit nga paglabas ko ng silid, sundan sila ng tingin sa akin eh. Ayon naman sa matanda ay hindi naman siya nagsabi na hindi siya naniniwala. Natatawa lamang umano siya. Sinabi niya naman sa binata na dapat ay magkaroon ito ng sapat na tapang. Pero bakit ito tumakbo? Bakit ito natakot? Natural lamang umano yon sa katulad nila. Malinaw na ba umano sa mga mata niya ang nakikita? Bukas na umano sa espiritual na mundo si Japet nun. May basbas na ito. At hindi ito basbas na paunti-unti. Kung hindi sukdulan kaagad. Malamang sa malamang ang mga nagpakita ay ang mga kaibigan ng lolo niya. Dahil kung hindi umano, malamang sa malamang ay sinaktan na siya ng mga yon. Dagdag pa nito ay lahat daw ng mga nakatira sa bahay. Yun na ang mga nakita niya. At ang mga ito ay ayaw na ayaw titigan sa mga mata. Dahil may gagawin ng mga itong hindi maganda. Pero dahil sa walang ginawa kay Japet ang mga yon, isa lang ang ibig sabihin. Tinanggap na si Japet na mga ito bilang tagasunod ng kanyang lolo Babing. Dapat masanay ka na dahil mapaghahalataan ka ng ibang mga taong makakakita sa'yo na nababaliw ka. Lalo't yung mga kaibigan ng lolo mo. Isasama na sa'yo kung saan ka magpunta. Lapabitaw na mabigat na salita si Japet. Kagad siyang nagsisi kung bakit niya pa sinubok magkaroon ng karunungan. Lalo na ang karunungan na meron si Lolo Babing nun. Ito kasi ang kanyang sinunod. Batay na rin ito sa mga nakalathala sa bawat pahina na nababasa niya sa mga aklat. Nagtanong si Japet kung pwede bang hindi na lamang siyang magpatuloy. Pero umiling si Manang Rosilia. Bukas na umano ang katawan ni Japet sa kababalagan. Hindi na ito masasara pa. Dagdag pa nito, sinabi niya naman dati na walang atrasan na kapag napasubo. Pumayag pa nga si Japet nun at nakikita niya ang kuryosidad ng binata. Pero para umanong lumalabas ng mga panahon na yun ay naging mayabang lamang si Japet. Hindi na kumibo si Japet. Napaisip-isip niya na tama naman si Manang Rosilia. Lakas lamang ng loob niya yon dahil sa pananabik matuklasan ang bisa ng mga gamit ng kanyang lolo. Pero ngayong nasilayan niya na ang nakakatakot na mundo. Nabahag ang binata. Pero ano pa bang magagawa niya? Nariyan na yan at kailangan niya itong harapin. Harapin at labanan ng takot. Hindi ito yung kwento na magiging tagatugis ng nilalang bida. Ipinaparating ng kwento na hindi madali ang magkaroon ng karunungan. Lalo na ang karunungang meron ang napakabihasang tao. Katulad na lamang ng lolo ni Japet. Dapat buo ang loob mo at may malaking pagkalalaki ka. Dahil kung wala ka nito, marahil ito lamang ang dahilan kung bakit ka iiwan ng saktong pag-iisip. Hindi nakaila sa atin na may mga iilang taong minsan pinasok ang mundo ng kababalagan. Nabaliw ang mga yon. Totoo yan.
Sino ba namang hindi mababaliw kapag nakakita ka ng hindi ka aya-ayang milala? At kahit saan ka tumingin ay makikita mo sila. Kaya naman saludo ako sa mga biyasa na may sapat na tapal. Na para bang nasanay ang mga ito. Filato mela. Ibang kabarkada mo na lamang ang mga yan. Kahit pa malaki ang pagbabago mangyayari. Itong si Jabrit pagkatapos noon, himala namang nakatadal sa tulong na rin ni Manang Rosilia. At yung mga gamit ay nalaman niya na ang bisa noon. Pero itong totoong nakakamangha ang mga ito. Yung tatsulok, bukod sa tibay ng patawan, nagbibigay ito ng abilidad ni Japet na sobrang bihis madisip. Napakalakas din ang kanyang pandamanan. Maliban pa dyan, bahagya din lumakas ang kanyang katawan. Manipis lang kasi si Japet pero sa mabigatang trabaho, tumatadal ito. Hindi naman yung tipong superhero, hindi ganaman taman. At yung parang 10 beses ang lakas sa normal na tao. Hindi yon. Bagya lamang lanakas pero hindi talaga literal magadan. Hindi nakapadi-paniwala yon. Tandaan nating may batayan pa rin tayo. Timbang ang lahat ng bagay. Ito iba sa larimpla kung paano tayo nilika. Iba na yung mas nakakalamang. May isa pagka-demonyo na yon. Tumpong naman bagamat may angking hiwaga pero hindi pa minsan nagamit ni Japret. Itinago niya na lamang hindi niya daw kailanman pinaglaruan. Dahil alam niya sa sarili na sobrang delikado mananan. Nagpatuloy ito sa legasiya ng kanyang lolo. Imalan nila lang umano sa bahay. Nakakausap niya ang mga ito na parang pamilya na rin. Lilipat ni Japet ang mga nilalam na yon sa likod bahay nila. Sa pamamagitan din ikaw ng seremonya. Nang sabanon, kapag may gusto silang gawin sa bahay, malaya sila para na rin matuloy ang pag-renovate. Pero mablas hanggang na yon, nananapili ang itsura ng bahay. Hindi nila pinabago. Pinadanda lamang at pinanapili ang kasaysayan nito. Sa mga taga Dumadete, makikita lang naman ang bahay na ito sa daalan patungo sa Siriman. Magkakasunod ang ancestral house dyan. Pero hindi ko sasabihin dito. O anen. Lahat na nito ay bahay lamang sa lumang bahay na yon. Ako po si Brian. Nais kong ibahagi sa inyo ang 2 kwento. Karanasan ng aking kapatid at ng aking ina. May pagkamayabang si Rex at talagang namang sobra siya kung gumala, mahilig sa kasiyahan at pakikipag-inom. Parati siyang pinagsasabihan ng kapatid ko na huwag basta-basta lalabas kong gabi lalo na't hindi siya kasama. Ilang linggo pa lamang silang nagbabakasyon sa Catanduanes noon. Pero marami nang napupuntang inuman at kung sino-sinong lasenggero ang kinakaibigan at nakakasama ni Rex. Kaya nagdesisyon na si Kuya Raymond na bumalik na sa Manila. Dahil madalas na siyang napapagalitan ng kanyang tiyahin dahil sa mga pinaggagawa ng kanyang kaibigan. Isang gabi, balak na namang umalis ni Rex dahil may nakilala siyang magandang dalaga sa bayan. Ano ba? Hindi na nga pwedeng lumabas na gabing-gabi na. At saka, papanganib sa labas, baka sabat tayo ng kung ano doon. Bulyaw ni Kuya. Ayaw maniwala ni Rex noon. Ang sabi naman ni Kuya ay kung hindi talaga magpapapigil si Rex, sasamahan niya umano ito sa bayan. Basta, huwag umanong magsusuot ng kutinon. Napatanong naman si Rex kung bakit at anong kinalaman ng kulay ng damit sa pagbabawal nito. Ay naman kay Kuya, meron kasi umanong gumagalang silagan at pumapatay umano ng mga taong nakasuot ng kuti. Kaya magpalit umano ng damit si Rex noon, bago pa masumpungan.
Hindi pa rin nakinig sa kanya si Rex kaya sumuko na rin si kuya sa katigasan ng ulo nito. Nagbaon siya ng t-shirt na itim habang nakasuot siya ng asul. Napansin na sila ni Tia Paula at ang anak nitong dalagita at nasermonan pa silang dalawa. Nako Raymond, siguraduhin ninyong makakabalik na kayo sa lalong madaling panahon sa Manila. Naataki na ako sa sobrang konsumisyon dyan sa kaibigan mo. Alam mo namang hindi maganda yung panahon na yun eh. Kitao man o sinasabi nilang aswang yung kung anong pagala-gala kapag gabi. Bakit parang walang pakialam yung kaibigan mo? Sige nang sige sa paggala at walang pakialam sa oras. Humingi naman ng patawad si kuya sa tiya namin. Paalam lamang nito ay may bibisitahin lamang sila sa bayan nun. At aalis na. Sumabat naman si Rex na wag umanong mag-alala. At magdadala naman umano ito ng pasalubong pagkabalik. Pagkarinig ni Tia Paula, lalo pa siyang nanermon kaya niyaya na ni Kuya Raymond si Rex na lumabas ng bahay. Sumakay sila sa motor. Pinaandar ni Rex ang sasakyan at binaybay nila ang kahabaan ng daan hanggang sa mapadako sila sa may kakahuyan kung saan walang katao-tao o kabahayan nun. Sa hindi may paliwanag na dahilan, bigla na lamang silang namatayan ng makina ng motor. Nagtanong naman si Kuya Raymond kung ano ang nangyari. Ayon naman dito kay Rex, hindi niya rin alam at titingnan niya umano yung makina sa labas. Tumayo naman itong si Kuya sa tabi, habang binuksan ni Rex naman yung kung anong parte ng makina na yon. Tiningnan din niya yung mga gulong pero wala naman dapat rason para ikaaberya. Walang nasira o anumang problema. Pagkatayo ni Rex herself, bigla na lamang may kung anong bagay ang sumunggab sa kanyang likuran. Napaturo si Kuya Raymond nun. Lumingon si Rex. Bigla itong sumigaw. Nakaramdam siya ng kung anong hapdi sa kanyang mukha. Pagkabalik niya ng tingin kay Kuya, nakita na lamang ni Kuya na duguan ang mukha ni Rex noon. Nagulantang at napasigaw yung kaibigan niya na ito. Nagmadali itong tumakbo pero nahawakan siya ng kung anong nilalang nang mahigpit sa balikat. Ang puting kasuotan ni Rex ay nagkahalo ang kulay pula ng dugo niya. Ang natutulala kong kuya ay biglang napasigaw at tumakbo doon sa kinaroroonan ni Rex. Nabitiwan naman ng nilalang si Rex at nawalan siya ng balanse. Napabagsak siya sa sementadong daan kung saan pinilit siyang ibangon ni Raymond. Nang muling tingnan ni Kuya itong nilalang, ay itim na itim umano ito. Parang anino. Pero nagwawala ito dahil merong nakausli o nakatusok na matulis na kawayan doon sa balikat ng naturang nilalang. Dahan-dahang lumayo sila Kuya. Inalalayan niya si Rex na umangkas at siya na magmamaneho no. Hinubaran ni Kuya Raymond ng damit si Rex. Pinunas niya ang kulay puti nitong damit sa kanyang sugat. Siya na rin ang nagpaandar ng motor. Napansin niya na may isang matandang lalaki ang kaharap ang nilalang na yon. Hindi na magawang magtagal ni Raymond dahil binudugo na talaga yung kaibigan niya. Pinilit niyang paandarin ang makina hanggang sa tuluyan na itong umugo. Ilawakan ng manibela. Sinabihan si Rex na kumapit ng abot sa makakaya niya. At pinaharurot niya ng pagkabilis-bilis ang sasakyan sa bahay ng kanyang Tia Paula. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa bahay. Nagsisisigaw ito at agad na pinagbuksan ng kanyang tiyahin. Tinulungan siya nitong makaagapay kay Rex.
Dinala nila sa may sala at naganda si Gina na pinsan ni Raymond ng palanggana. Maligamgam na tubig, bimpo, alkohol at benda. Ginamot nila ang kalmot at sugat sa balikat at mukha ni Rex noon. Halos manghina ang binata sa nawalang dugo sa kanyang katawan. Nakatulog na lamang siya ng mahimbing nang malagyan ng benda ang kanyang sugat sa balikat. Nagkape ang magbiyahin. Hindi na siya dinalaw ng antok kaya minabuti na lamang nila magkwentuhan. Nagtanong si Kuya Raymond tungkol sa nalalaman ni Tia Paula. Ukol nga sa aswang na tinatawag na silagan. At natutunan niya dito na ang silagan nga ay namimili ng mga taong nakaputi para patayin at kainin ang kanilang mga laman loob. Sa lahat umano ng uri ng aswang, kakaiba ang kanilang pamamaraan sa pagkuha ng laman loob ng tao. Sa mismong puwetan sila ng biktima nag-uumpisang gumawa ng butas, gamit ang kanilang mahaba at matatalim na kuko para kunin ng atay, puso, bituka at iba pang laman loob ng taong yon. Hindi malaman ni Tia Paula kung bakit galit ang silagan sa kulay na puti. Pero ayon sa mga kwento, marahil dahil ito ang kulay ng abito ng pari na naging mortal nilang kaaway. Sa sobrang tigas ng ulo ni Rex ay naging mitsayo ng kanyang kapahamakan. Nagpalipas na muna siya ng ilang araw para makapagpahinga at tuluyang gumaling si Rex. Hindi nagtagal ay bumalik na rin sina ni Raymond sa Manila at hindi na nagtangkang makipagkita si Rex sa magandang babae na nakilala niya sa bayan hanggang sa uling araw niya sa Catanduanes. Naging aral na sa kanya ang nangyari at ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya gagawa ng mga bagay na ikakapahamak niya. Sa pagtatapos ng karanasan ni Rex ay bumisita ako sa bahay namin sa Cagayan. Kasama ko ang aking ina. Doon ay nabanggit na naman niya sa akin ang kanyang napagdaanan noong gabi na bumiyahe siya sa may highway. Nasa first year high school pa lamang ako nang maikwento sa akin ng nanay ko ang kanyang karanasan. Inulit niya ng ulit. Mainat na driver sila nanay. At matagal nilang pinag-ipunan ng tatay ko ang kotseng ginagamit nila sa pagbabiyahe. Kaya naman kahit saan sila magpunta, ay nagdodoble ingat sila na magasgasan ng sasakyan na yun. Isang gabi nun, nagmamaneho siya sa isang talisadang walang mga kabayan. Binuksan niya ang kanyang headlight at nabiwana ng daanan. May mga nadadaanan siyang mga palayan sa tabi ng kalsada. At napakahaba ng kanyang pinapahak manandas na mukhang parang walang katapusan. Hindi ito ang unang beses na dumaan siya sa lugar na yon. Pero yun yung unang beses na nakaramdam siya ng kakaiba. Sa imbisi na sa diyong pagkakatawan, may napansin siyang lalaki na nakahiga sa gitna ng kalsada. Bigla niyang inapakan ng brake at mabilis na huminto ang sasakyan na yun. Kamuntik pala siyang maaksidente lang. Piningnan niyang mabuti sa windshield at napansin niya ang katawan ng lalaki na nakahandusay sa may kalsada. Nagtataka siya kung anong nangyari at kung bakit teroro o ng lalaki na yun. Hindi niya makita ang mukha nito. Pero nakakatiyak siyang nasaktan ng lalaki niya. Luminali nga si nanay sa paligid pero nabigo siya na makahanap ng ibang taong pwedeng tumulong sa kanya. Napakatahimik ng buong paligid. May mangilan-nilang aliskos pero hindi naman yan nakaistorbo sa kapayapaan ng gabi. Naisip niyang lumabas ng sasakyan para matulungan niya ang lalaki pero na mga oras na yan ay pira nagtaas na mga balahibo na sa bato. Lang napansin na unti-unting buwabangon ng lalaking yon. Doon na pagtamto ni nanay na merong kakaiba sa kanya.
puwet po nitong anong kasuotan. Nangingitim at nagpuputik ang kanyang balaktan. Mukha siyang puyubi pero danoon na lang ang ikinabigla ng nanay ko. Nang bigla na lamang humarap ang naturang lalaki niyon. Tila umano parang yosi ang mga mata nitong nagbabaga. Lakan ngiti ito. Malalaki ang mga ipin pero pansin ni nanay na tila matulis sa mga iyon. Doon pa doon ay bumubula ang kanyang bibig at tumutulo ang napakaraming laway. Mula sa kanyang bibig, patungo sa kanyang bidib, gumagapang hanggang sa kanyang paa. Aakalain mo umanong pawis yon kung hindi mo mapipin ng maigi. Pipig na pitig siya sa aking ina. Para bang yung nakakita ito ng makakain. Nanigas naman mula sa kinauupuan ng lalay ko. Hindi niya malaman kung anong dapat na gawin. Napaliro siya. Yung ano-ano mga negatibong bagay ang naisipan niya. Ayaw niya ng nararamdaman niya. Nasa gitna siya ng kalsadang walang kabayan. Mahaba-haba pang papahaki niya bago makahingi ng tulong. Lakaabing niyo manuang atahinikan lang. Dahil gano'y pinaandar ni Nelay ang sasakyan. Pabulong-bulong siyang naberasal habang nakatutok pa rin ang headlight sa lalaki. Pinilit niyang umatras at magmaneobra para bumalik sa kanyang dinadaalan kanina. Pero mabilis na nakatakbo ang nilalangha. Lumundag sa harapan ng sasakyan. Lagsisi daw sa loob si nanay doon. Kumaikot siya para makaliko pero gumapang sa labas ang lalaki. Kumapit sa bintana patungo sa likurang bahagi ng sasakyan na yun. Pinaliko-liko lang nanay ko ang sasakyan. Habang sa hindi na niya nakontrol ng manibela at sumalpok ito sa isang malaking tatawan ng punong kahoy. Nabasag ang harapan ng kotse. Napatama ang ulo ng nanay ko sa may dashboard. Napakalakas ng nangyaring bangganalap na walan siya ng malay. Makalipas lamang ang isang segundo ay napabilat ang aking ina. Medyo nahihilo pa siya at umiikot ang kanyang paningin. May konting bayid lang dugo sa kanyang ulo. Manggagamot nun. Ibang parang biglang nagalala. Ilang beses ko nang napapansin yung babae. Nawawala na lamang po eh. Nakakasiguro ako na yun po yung aswang. Ganun ba? Abay, ibang aswang atang nalanalaso ah. Tingnan natin kapag nakarating tayo sa bahay niyo. Doong naroroon na kami sa bahay. Itong si Mang Pidring ay gulat na gulat sa nakitang sugat sa kilikili ng nanay ko. Kumpirmado. Aswang umano ang may gawa nun. Mabuti na lang at kahit matanda na umano ang nanay ko. Malakas pa ang katawan nito. Pero kung nagtotoo na walang nakapansin, ito pa ang magiging dahilan para mamatay si Nanay Maring. Tinansya ni Mang Pidring ang katre. Napapailing na lamang ito sa kakayalan ng umano ng aswang. Isang aswang dagit daw ito. At batay sa pagkakaalam ko, itong dagit o dagit na tinatawag ni Mang Pidring. Obot. Buhok ang ginagamit para pumatay. May mga palontra daw sa aswal. Pero hindi tiyak si Mang Pidring o uobraba. Dawaman yung bahay do namin. May mga dapat kaasiwaan na aswal. Nakaparibot ka man na sa bahay namin. Ang mga buong at karamansi pero nagawa pang makapasok ng nilanawin na yon. Sa isip-isip ni Mang Pidring, sanay na sanay ang aswang na ito. At nakakatiyak siyang isa umano sa mga nakatira lamang sa lugar na nakikisalamuha sa mga tao. Ang problema dyan, ang uri ng aswang na ito.
Mahirap kilapisin. Walang mga bakas. Walang mga palapandaan sa katawan. At para bang iisipin mong tao lang. Hindi po laban iba. Kinanong ko sa mga pibiling ko anong dapat gawin. Susubukan niyo umanuban pa yan ng ilang gabi ang bahay. Pero habang nangyayari umana yon, dapat ay makipagtulungan kami sa kanya. Mautak umano ang nilalang na ito at madaling makaramdam ng banta. Dagdag ng albularyo, kung ano daw ang nakagawian namin, ipagpatuloy lamang yun ng walang pagbabago. Sa pamamarang ito, iisipin lamang ng nilalang na wala kaming pake sa kanya. Napakadali ng gawin pero karinado ako noong kinakabahan ako. Unang gabi, nabantay nga si Mang Pidring. Wala ito sa loob ng bahay. Sa labas ito, sa may biranda. Nilakadan ko lamang ko na mahihigaan kapag piniling magpahinga nun. Lakikiramdam ako. Ilang tapi ang inom ko noon para hindi ako antukin. Walang aswang na nagpakita. Sinanay kapag kinapaka pa ako, nadigising. Hindi katulad noong mga puntong may aswang na tunog mampika yon. Isang linggo na nakalipas, pero wala nang aswang pa ang bumalik. Kung kaya napagpasya na ni Mang Pidring na itigil lang pababantay. Pag sabi pala nito, baka hindi na babalik. Ako naman bagamat taga-analan, wala akong magawa kung hindi ang sumunod na hour. Pero alam na ko ng ilan sa mga kapatid ko. Lalo na yung mga nasa malapit lang kagaya ni Ate Laura at Kuya Anton. Sa himaladad lamang kasi sila noon. Agurayan, kumunta sila sa bahay. Sumama sila sa pagbabantay sa mga magulang namin. Ay muli si Mang Pidring pero hindi nagpakumpiyan sa mga kapatid ko. Ang sabi pa nga ng kuya, baka ilaw araw doon na lang siya pikira. Total ay hiwalay naman na siya sa kanyang asawa noon. Tapos yung mga anak niya, lasa kanya, at doon na lang paaralin sa amin. Gubaan ang pakiramdam ko. Kako pa sa sarili ko. Saramat at may karamay ako noon. Ito kasing kapatid ko set ay dating kaftu. May sapat na napal at maraming alam sa mga aswang na yan. Dadod mo pa. May baril pa itong dala. Isang linggo ang nakalipas. Lapuloy nga yung sinabi ng kuya ko. Doon na silog tumira kasama ng dalawang anak niya. Bumibihi pa naman itong si Ate Laura. 2 beses sa isang linggo. Payapa na talagang masasabi kong wala nang pagpaparamdam pa noon. Hanggang sa isang hapon. Nakita ko yung babae sa merkado ng Diolingan. Gulat na gulat ako. Alimado lamang itong napapadaan sa maraming tao. Yung tipong hindi mo aakalaing isang aswang yun. Silimdan ko yun. Yung mga nabili kong pangkonsumo, iniwan ko pa sa isang tindahan. Total, ang pindahan yon, kakilala ko naman ang may-ari. Mabilis maglakad ang babae. Walang lingon-lingon. Bere-beretso lang. Hanggang sa nakaraping na lamang ako sa may kakahuyan. Pangilan-yunan na lamang ang mga tao dito. Nakikita ko pa rin siya, Sir Sam. Hindi ko ito nilulubayan. Sinisiguro ko noon na hindi talaga ako malilingat. Maya-maya, nakita ko siya na bilang huminto at pamihitang katawan para sa akin. Naghahanap ako noon na may papalo o sakaling may gawin nito. Hindi ako takot gawa ng may araw naman. Bukod pa dyan, may tao kahit pa medyo malayo ng konti. Lumapit ako ng lumapit. Lakatipig lamang ito sa akin. Nasa 5 dipa na lamang nun. Huminto ako at nakipagpipigan sa kanya.
Silabi ko ng diretso na isa siyang aswang nun. Kung balak pa niyang patayin ang nanay ko. Binuro ko ito ng daliri at binantaan na kapag nagpakitan muli sa amin, papatayin ko na siya. Hindi ko alam kung bakit bigla na rin maging maamo ang mukha niya. Yumapit ito sa akin tapos sinabing, nagkakamali daw ako sa hinala ko. Hindi daw siya ang umaaswang sa nanay ko. Siya pa umano ang tumutulong sa amin nun. Medyo narito ako nun. Umabanpi pa siya ng lavender. Sa hindi malaman dahilan, para akong maiiyak nun. Hindi ko alam, bakit halo-halo ang emosyon ko. Napakaamo ng mukha niya. Gin ko napagtanto na may itsura pala ito. Morena lamang siya pero maganda ang laman ng kanyang mukha. Inulit niyan hindi daw siya ang aaswang sa nanay ko. Pero kung siya pa umano, dapat ay hindi siya nagpaparamdam sa araw. Ang aswang umano ay parang ahas na tumuklaw kapag nanimik-ima. Hindi mo mamamanayan na riyan sa tabi mo. Tinanong ko siya kung ano siya at bakit nawawala na lamang siya bigla kapag sinusundan ko noon. Doon. Bagamat sinabi niyang hindi siya yung aswang na namimiktima o bumibiktima kay nanay. Isa pa rin umano siyang aswang. Napaatas ako noon. Naporma pa ako na para makikipagsantukan. Sabi ko, aswaw siya. E di siya rin ang sumubok pamatay sa nanay ko. Pero gimigiit niya na hindi talaga siyang umaswang nun. Wala siyang kinalaman. Ang may kinalaman umano, ang piyahe niya. Nakakabaliw na mag-isip sa mga puntong yan. Dagdag pa niya, ipinataboy niya ang kanyang tiya. Pero may mga pagkakataon na hindi na ito napipigilan. Tapulim ng tao, may pinagkakaabalaan din naman na siya at hindi nga naigugugol ang lahat ng oras sa pagtataboy sa tiya niya na yon. Maya-maya ba, nagpaanam na ito umalis. Binigilan ko ito. Nakirinis kasi panag ako nun. Gusto kong malaman kung tadasaan siya. Pero pinagtawanan niya ako. Wala o manong aswang ang umaamin sa kung saan nakatira. Maaring nakikita ko daw siya. Laaktuan lang talaga ang nanay nga noon na sinumpong sa pagiging aswang na merong bisita sa bahay. May sakit ang nanay niya at hindi napigilan ng sarili kung aya labunyag ang kanilang pagkatao. Wala naman siyang ibang mariisip noon na masiluhan kung hindi ang kanyang tiya. Pero hindi siya nagtagal dito dahil pangit kumano ang already. Lukod pa diyan, masahol pa ito sa baliw kapag sinusumpong. Sobrang bangis at nananalasa talaga. Yumaya siya sa bahay nito. Mabuti na Laura, may naawa sa babaeng yon. Isang mag-asawa noon na pito ang nagpalaki sa kanya. Alam na mag-asawang ito na asosya. Dahil isa sa mga ito, may karunuan na wano. Kilala umano yun ang albularyo sa amin na si Mang Pidring. Alam ni Mang Pidring ang pagkatao nitong babae. Ulap na bulat ako nun. Hindi pa nalingid sa kaalaman ng albularyo ang patungkol sa kanya. At kung hindi ako nagkakamali, nagkukunwari lamang nito habang nasa amin. Mas lalong lumala ang mga katanungan sa isipan ko nun. Hanggang sa nagpakilala may pong babae, laitago na lamang natin sa pangalaw, Heraya. Matapos ning sabihin ng kanyang pangalan, lapaluko ito at para bang hiyan-hiranon. Maging ang lugar ko saan siya nakatira. Sinabi niya rin sa akin na ang ibig sabihin naman ito, pinagkakapiwalaan niya na ako. Itong piya niya umano, pinagbabanpaan ang buhay ng mga taong kumupop sa kanya. Ang inbilang dahil kay Heraya, matagal nang namatay ang mga ito. Kung kaya't sinusubalibalian niya lagi ang tiya.
na pangalanan nating Adoma. Hanggang sa umabot sa punto ng inaaswang na nito ay ang pamilya na namin. Hindi siya nakikialam sa iba pero kapag kami na daw ay hindi na naaapin nun. May pagkakataon naman noon na buno sila pero malakas pa rin ang tiya niya. Mahaba ang karanasan at kasanayan nito sa paggamit ng abilidad. Dabidoan na mga sandarin yon. Pero ewan ko ba kung bakit hindi ako makapagbitaw ng katagaw, uuwi na ako. Para bang gusto ko pang malaman ng lahat nun. Panandali ang nagkaroon ng katahimikan. Larihirinig ko na lamang ng mga dabin yon. Huni na kurisap. Imove ng mga panaka at mahimin paglay ng hangin. Masama ang panahon. Makulinlim ang alanipan. Laparaban uulan. Maya-maya'y nagwika itong si Hiraya na kung gusto ko ba daw masubaybayan ang ginagawa ng kanyang tiya. Sasamahan niyo manuwa ko noon. Sabi ko ay baka matilugan kami at baka sakpan pa ako pero ayon sa kanya, wala umanong mangyayari. Lalo na kapag kasama ko daw siya. Magtiwala lamang daw ako sa kanya noon. Kinakabahan ako noon. Hindi ko naman isasagot ko. Maya-maya ay ngimiti ito at hinawakan ng kamay ko sa bahila at medpaanod na naman ako sa kanya noon. Dimaan kami sinampas taong talahib. Napapamura ako noon. Bagamat aswang itong si Hiraya. Sobrang balo niya. Nawala bigla ang pagkatakot ko sa kanya. Napakadumi naman ang iniisip ko rin. Maya-maya ay huminto kami doon at nakita ko sa unahan ang isang bahay. Malaking bahay ito. May ilaw pero wala akong napapansin mga tao. Sa isip-isip ko, baka nasa loob ng tahanang yun. Sabi sa akin ni Hiraya, mamaya nando ay makikita ko na ang piya niya. Hindi ako nagsaita. Ito na pa nang nasabing bahay. Yun ang kinalalagyan namin noon. Mga 1 hektarya ata ang layo ng bahay na ito. Paso ito mula sa isang iskimita doon sa kanto. Nasa may bandang talahidban lamang kami nakabuhad at tatawid pa ng kalsada bago pa ang kinaroroonan ng bahay na yun. Dikit na dikit sa akin itong si Hiraya. Hindi ako naiilang sa kanya at pakiramdam ko. Ganon din siya. Para bang close kami nun. Ilang saglit nun, may nakita akong imahe na sobrang bilis na dumaan. Doon lamang ito sa likod ng bahay, nung tahanan na nakikita ko. Napaagaw man ang kanyang tiya. Siya na umano yun. Tinanong ko siya kung matanda ba ang naroroon at inaaswang ito pero hindi umano ayon sa kanya. Isang buntis daw yun. Napapamura ako noon. Naiisip kong tulungan ng mga ito. Sinabi ko yun kay Hiraya. Napatitig siya sa akin. Nagtanong kung sigurado daw ba ako noon. Tumango ako. Tumango din siya. Ang sabi nito, maghintay daw muna kami. Gawa ng ang katulad nilang aswang. Kapag nakatuon na ang atensyon sa biktima, hindi na daw ito namamansin. Hindi umaalis hanggat hindi natatapos ang ginawa. Maliban na lang kapag tinaboy. Katulad na lang kapag sinaktan ito. Din ko na din naalala yung tungkol sa nangyari sa may bintana ng bahay namin. Hindi gumalaw yung aswang habang nakatitig ako sa kanya na para bang nakatulala. At nung sundutin ko ng tungkod ay saka pa lamang ito umalis. Isipin nyo ganun pala sila. Kapag pinuntahan ko pala sa labas ng bahay yun at tinaga ko ng itak talagang tatamaan yon. Sinabi ko ito kay Hiraya. Pero ayon sa kanya, hindi daw basta-basta nasusugatan ng katulad nila. Masasaktan pwede pero hindi kaagad nagkakaroon ng pinsala nun. Hanggang sa naudlot yung pag-uusap namin nang mapansin kong
Tila may gumagapang sa may bubungan. Malayo man ito pero detalyado yun gawa ng may ilaw sa labas ng bahay. Nakakapangilabot ang postura nito. Nakaangat ang siko at tuhod habang gumagapang. Wala man lamang paglangit-ngit ng bubungan. Basta, noong mapadako ito sa may dulo, bumaba yon. At kitang-kita ko na parang butiki itong nakadikit sa dingding. Nakasilip sa isang bintana sa kaliwang bahagi ng bahay. Maya-maya pa, yung buhok nito parang mga sapot na gumalaw sa may dingding. Kabadong-kamado na ako doon. Ang sabi ko kay Hiraya, sa papalong paraan kami makakatulong sa pamilya. Napatawa siya. Mahina lang naman yun pero ang tunog nito para bang nang aasar. Ako manong nakaisip na tulungan ng pamilya pero magtatanong pa ako sa kanya kung anong gagawin. Maya-maya ay sinabi niyang para daw sa akin ang gagawin niya. Magantay lamang daw kami ng ilang saglit pa. Kapag tumirik ng katawan ng kanyang tiya at hindi na gumagalaw, saka pa lamang umano siya kikilos doon. Kalahating oras ang nakalipas. Pinatay na ang ilaw doon sa may bandang likuran. Ito yung silid siguro kung saan naroroon ang bitima. Maaga kasi talaga natutulog ang isang buntis doon. Hanggang sa ilang saglit pa, napansin ko na para bang may gumagapang sa balikat ko. Parang langgam. Dinagpi-dagpi ko ito pero ganun na lang ang pagkagulat ko. Gawa ng buhok yon at nahawakan ko talaga yon. Buhok na gumagalaw. Paglingon ko kay Hiraya, napamura ako at napapitlag. Nasaan yung aswang niya siya nang hindi ko man lang namalayan. Itsura pa lang ito. Para ka talagang papatayin. Naambahan ko pa nga ng suntok ng subukang hawakan ako pero nagsalita siya. Huwag daw ako matatakot. Napakapangit ng mukha niya. Mas pangit pa ito sa nakita ko. Nakaharap pa ito sa akin tapos nakangiti nun. Maitim ang mukha nito tapos yung mga ngipin niya angat sa kaputian nun. Hindi naman matulis yun. Parang normal lang ng ngipin. Hindi kagaya ng naririnig ko na biglang magkakaroon ng maraming pangil. Yung buhok talagang nakatawag pansin sa akin. Kahit nasa distansya na siya sa akin nararamdaman ko ang pagdampi nito sa balat ko. Lumulutang-lutang lamang yun sa ere. Kung hindi siguro nagpakilala si Hiraya nun, talagang mamamatay lang ako sa takot. Maya-maya ay para bang lumilipad dito. Yung buhok niya, mas dumami at lumapad ang sinasakupan. Napakabilis na lumipat ng pwesto. At alam niyo ba kung saan siya nagtungo nun? Sa ibabaw ng mataas na kahoy. Para akong nakadroga ng mga panahon na yon. Nakakatakot at may halong pagkamangha. Yung aswang kasi na naririnig ko, may pakpakang iba at nakakalipad. Pero itong mga kubot pala, kaya ding magpahimpapawid na para bang nasapian ng kung anong kademonyohan. Sinusundan ko lang siya ng tingin. Anino na lamang ang nakikita ko. Sobrang bilis na nakakatawid sa kabilang puno. Sa nangyayari na yon, doon ko naalala yung tungkol sa kwentong baryo na narinig ko. Yung dalawang lasing na habang papauwi nun nagparamdam ang isang kubot sa itaas. Hinamon ito ng isa sa mga lasing na kesyo kung lalaki bumaba ito at makipagsuntukan. Pero kapag bumaba ito at makipag-anuhan siya. Anong nangyari? Sinunggaban lang naman ang lasing na yon. At galing daw sa itaas ang aswang. Sobrang nakakagulantang. Mabuti na lang at nakatakas umano ang isa. Na ito din na nakasaksi sa nangyari. Namatay kasi umano ang kasama niya na yon.
Kitang-kita niya umano ang buhok na sumaklob umano sa ulo ng kasama niya. Tapos ilang saglit lang ay hindi na ito gumalaw. Siya na sana ang isusunod pero ay na nga, nakatakas. Hindi ko inaalis ang tingin ko noon hanggang sa naglaho si Hiraya. Pero ilang segundo lamang ang namagitan. Yung tiya niya, nalaglag na lamang itong bigla sa pagkakadikit doon sa may dingding. Gumulong-gulong sa lupa at hindi ko alam ang nangyayari. Nabulabog ang bahay. Binuksal ang ilaw sa silid sa may bandang likod. At doon ko na nakita na dalawa pala yung aswang na gumugulong noon. Siyempre yung isa dito, si Raya. Nagbubuno ang mga ito na para bang dalawang telang malalaki at kulay itim. Mabibilis at dinig doon sa lugar ang mga pag-angil na mga ito. Yung mga tao na nasa bahay na yon, biglang naglabasan. Nagkakasigawan sila ng matunghayan ng dalawang aswang doon sa paligid. Pinili kong lumapit. Nagkunwari ako ng kinikilos. Yung tipong kunwari nagugulat nun. Doon ko mas malinaw na nakikitang pagbubuno. Nakakapangilabot ang mga buhok nila. Sinita ko yung pamilya na pumasok ng bahay. Naroroon din ang buntis at umiiyak ito. Pero wala namang nakikinig sa akin noon. Yung padre di pamilya ay kumuha pa ng itak. Sinusubukang lumapit pero hanggang pag-ambalang ng taga. Umaabog ang mga alikabok noon dahil na sa pagbubuno. Nakarating pa nga yan sa may kalsada banda. Mabuti na lang at hindi magkakalapit ang bahay doon. Bagay na hindi ko malatang pagkabulabog, maliban na lang sa naturang pamilyang yon. Hindi naman sumunod pang pamilya at naroroon lang ito sa bahay nila. Walang pag-uusap ang mga aswang nun. Patuloy lang sa pagbubuno. Nakakita naman siguro kayo ng pusa na nagbubuno, di ba? Ganon na ganon. Ang lulupit. Dama ko talaga ang puwersa nilang dalawa. Halos hindi ko na nga nakikilala sa kung alin ba sa mga ito si Hiraya. Oro na sila walang suot na damit. Ultimo damit ni Hiraya punit yun. Hanggang sa isa sa mga ito ang biblang kumalas. At mabilis na naglaho yun. Nasa ilang bi pa lang ang layo mula sa akin. Ang aya parang hihiwalay na ako noon ng katinuan. Nang tumingin sa akin yung naiwang aswal. Baka kasi yung umalis si Hiraya. Napapamura ako. Yung mga pipray po tapos ilamban ako ng pagsakmal Lord. Tumakbo ako pero bigla naman akong pinawag na ko. Siya daw si Hiraya at ba't daw ako natatakot nun? Minura ko siya ng minura. Sino ba naman hindi matatakot sa ganong figura tapos sinakman ba ako diba? Aw sabi niya naman, hindi niya daw ako sasakmanin. Balak niya nang hilahin ako at iwan daw namin ang lugar na yon na mabilisan. Magsasalita pa sana ako. Nagbibila na lamang itong lumapit sa akin ng mabilis nun. Hinablot ako na parang papel at napapikit ako. Lakamulatan ko na lamang may nasa kakahuyan na kami. May ilog. May ilaw na galing sa poste sa ibabaw banda na para bang may kalsada gon. Pagliwon ko kay Hiraya. Napayawa na lamang ako. Dahil wala na ito sa anyong aswang pero wala din itong kasautan. Marinaw sa mga mata ko ang postura niya. Balad mula sa poste. Walang kasugat-sugat pantan ng katawan doon. Lamon mo na lang. At sa tingin ko, ito ang malatama ng kanwat. Pero syempre, iba na ang nararamdaman ko sa katawan ko noon. Nagtumo siya sa ilog at nag-rest. Mabilis kong hinubad ang damit ko. Ibinigay ito sa kanya. Umilin siya at sinabing ayos lang kahit wala siyang damit gawa no. May kakalinan naman siya makapagtago. Pero kahit naman paman ay pinagpilitan ko talaga ng isuot na yon.
Dahil siya namang pagkakamali at pinagsisiyan ko pagkatapos. Nagbuka kasi akong timang noon. Sinuot niya naman yun kaso ang problema. Wala itong sanawan. Hindi naman pwedeng hubarin ko ni sanawan ko at bibigay kasi ako yung lalabas na walang suot noon. Sinabihan kong ihahapid ko siya at ang sabi niya ay huwag ba lang umano. Pwede na umano akong umuwi noon. Nagubuluan ako at itinay mga sambalin na. Nagsisi ako. And uuwi ako tapos walang pang itaas na bamipay parang hindi magandang tingnan. Lalo kapag mapapadako pa talaga ako loon sa sentro. Kaya sabi ko, dalhin na naman ako sa kung saan siya pupunta. Nung sabi noon, may takabro ko rin ang sarili ko noon. Puwayad naman siya noon. Malayo nga lang daw. Pero sabi ko, ayos na. Aba, malayo pa na talaga. Isipin niyo, dalawang oras akong nablakad. Nakarating kami sa isang bayan na hindi ko na lamang babanggitin dito ang lugar. Wala ni mga bahay. Para akong ibong pikling noor na nakabuntot sa kanya. Hanggang sa napaliko siya sa isang eskidita. Sinabi ni Hirayan na nakikita kong ikalawang bahay. Yun ang pirahan nila. Malaking pahanan na yun. Para malaman ang nakatira. Nagtanong naman ako kung saan kami dadaan banda gawa no. Baka may makapipas sa amin dalawa. At mapagkamalang kung ano ang ginagawa namin noon. Ayon naman kay Hiraya. Wala o manong tao sa kanila. Maliban na naman sa kanya. Yung mga kumuko pumano ay naroroon sa may Dumaguete. May ida asikaso at sa susunod na buwan pa daw ang balik na mga yon. Medyo kumaan ang pakinamdam ko. Salamat pala kapag nagkadanon. Pumasok na siya ng bahay. Ako naman ay nasa labas lamang ladaantay na ibalik ang gamit nilon. Pero tinawag niya ako. Sabi nito, bakit hindi daw ako pumasok sa loob? May pitid pa itong nakakapanilabot. Hinbang people were nalapit. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.